Yan, ito po yung kubo. Gagawa dito sa loob. Nasulat sa rubling. Rigi. Ano ito? Ang nga ni Rubelin. Ganyan ba siya pag... Ganyan ba siya pag ano, yung sinumpong siya? Nagsisimula pa lang yan. Ano yung magsulat? Nakukulo lang. Bakasyon sila ngayon walang pasok. Rubeling up mga kabenten, narito naman po ako sa facility. Yan, maya po ihatid ko lang si La Rubelin at Reggie sa Talisay. Yan, may pinuntahan lang po sila dito sa unahan, sa pinsan po nila. Yan, nagdaan din po dito sa facility. Dito po yung ano, yung libangan ng dalawa. Minsan po sinasama din si Monica para po mag-garden. Yan, may mga tanim po kami ditong gabi. May yung iba pong mga tanim po namin ay ano, nasira po ng bagyo. Pati yung mga malunggay namin nabungkal. Itong ano, yung grapes. Ito na po yung facility po na pinagawa po namin. Yan, naghinto muna po kasi nabusan po ako ng pang materialis. Yan, ano na lang po ito, bakal, semento na lang po mga kulang ko. Mag-ipon-ipon muna po ako ng materialis para simulan po ulit ito. Yan, ito po yung lutuan ng banana chips. Tapos dito po sa labas, magawa po kami dito ng CR para nakaiwalay po yung CR dito sa loob. Nandito po yung lababo. Ay, dito yung lababo. Tapos dito naman po yung lutuan. Pwede po yung tatlong kawa. Dito yung isa pang room. Kapag may nakuha po kaming ano, na pasyente po na gumaling, tapos dito po namin ilalagay. Kasi yung sa San Isidro po, yun po yung mga una pa lang po na unang kuha namin. Ang pinapagaling namin, dun muna sila. Tapos yung sumunod dito na lang po. Dito naman po yung iba. Hindi po pwede magkasama yung lalaki sa babae. Kasi po baka magkainlaban, magkadibelopan. May iniwasan din po tayo na magkaroon ng problema. Yan. Buti nga po at gumagaling na po sila. Kaya kailangan din talaga bantayan din yung mga pasyente na may mga depression, kasi isang beses lang po, dalawang beses po na hindi mag-inom ng gamot ay pwede pong bumalik sa dati. And kailangan talaga na monitor din yung sitwasyon nila. May taga-tingin, taga-bantay. Si once po na hindi po na-injectionan tapos nalipasan ng pag-inom ng gamot ay back to zero. Mabuti na lang po sila Casey po, tapos si Jigs ay magaling na. Ang pinoproblema ko na lang po ay yung si Charmaine. Then pag okay na po at pwede pong dalhin dito si Charmaine, dito po namin dadalhin. At pwede din po ito maging kwarto ni Charmaine habang nandito. Ano din po kami, pakunti-kunti lang din po nandito din sila Reggie kasi taga-alalay po nila. Tapos ni Rubelin. Kasi Rubelin kanina pa dito sa loob siguro ay napagod pagpunta dun sa pinsan niya. Yan, ito po yung kubo. Gagawa dito sa loob. Sulat sa Rubelin. Rigi. Ano ito? Ano nga ni Rubelin? Ganyan ba siya pag ano, yung sinumpong siya? Nagsisimula pa lang yan. Ano yung magsulat? Nakukulo lang yan.
Bakasyon sila ngayon, walang pasok. Robelin, kasama yan sa subject ninyo? Ha? Robelin, Hmm. ginagawa mo? Kukulong. Kanino yan? Bigyan ni Tita Belinda. Binigyan ni Tita Belinda mo? Mag-uwi ba ba? Ano mag-uwi? Nag-inom ka na ng gamot? Ang pinainom ka na ni Reggie? Ba't ngayon mo na yung kinulayan? Ha? Wala. Bilin, Kain ka. ayos ka lang? Baka na sinusumpong ka na naman. Hindi. Lapit na injection mo. Sana may doktor ngayong holiday kasi mahirap pag nalilipasan ng injection. Naglilimang nainip ka na? Hatid ko kay mama ni Reggie sa San Isidro. Marami doon libangan kila tiya. Marami doon hugasan plato. Mawalis ka doon ng mga sa labas. Iniisip mo anak mo? Hindi. Mapasko na ba anong regalo mo? Dapat binigay mo na yung kay Akira. Ba't binigyan ka ni Ma'am Belindang ganyan? Di ba mundo? Libangan. Ganyan din yung nakita namin si Rubel, Nung dati sa Kawigan, ganyan din. Namimiss mo na ganyan magtulog? Ganyan ka ba dati natutulog? Kanina mong umaga pa po dito sila Rubelin kasama si Reggie. Pag wala po silang ginagawa sa San Isidro, napunta po sila dito, tapos pagkahapon po inahatid. Magsabi ka pag may nagbubulong sa mo, may narinig ka ng mga nagbubulong? Wala. Reggie! Lagi si Rubelin. Nagaganyan talaga yan pag Pag ano? Yung ganyan baka sinusumpong na naman. Pag di ba na sinusulat niya siya yan? Pero pag ganyan, wala man. Pero nakakain naman siya ng gamot, Reggie. Sa gabi. Nakakain naman siya ng gamot sa gabi. Oo. Mahal na ito, ma-injection na ito. Hindi pa na-injection lang. Dati nung laging siya sabi, mapuntang Paracali. Ate muna. Atimunan? Sinong nandun sa Atimunan, Rubelin? Yung sa mga... Pinsan nyo? Ay. Magaling pa din si Rubelin ng kulay. Hirapan lang ito sa subject na na math, si Rubelin. Na kayo at mahatid ko na din kayo mamaya. Yan, ito po yung pusa namin. Si anong pangalan nito? Si Mookie.
Ano, kumusta? Yan, ano ko lang din po ito, baby pa. Napulot ko ito sa kalsada. Basang-basa. Ano mo, Ki? Ayos ka lang? Ha? Bawal umakyat sa ano ha, lamesa. Bawal kumain ng pagkain sa lamesa ha. Ito naman si ano? Si Sisingkit. si ano ito? Saman. Si Saman. Walang nagkakagusto dito pero kinuha na din po natin kasi kawawa din. Grabe po ang tapang nito. Kailangan din ng ano? Bawal umakyat sa lamesa ha. Marami po kami mga ampon dito. Isa-isay natin. Meron tayong bawg sa pusa. Nagbili po kami. Dito po, doon sa kuting, tapos doon sa malaki, tapos sa pato. Yan. Ito yung, nagbili din kami ng ano, kamatis, pantanim, tapos talong, sili, kasi pong sili, medyo mahal. Abot ng ano, 3 piraso, 20. Ang mahal ng sili kasi, naintindihan po natin kasi nagbagyo. Kasi Isidro, ito po yung aso lang namin dito. Kaso nung tumagal-tagal po, marami na din kaming aso dito. Mga nagpampon. Ito si Brownie. Brownie. Ano pangalan ng amo mo? Pet na pet po ito dati. Takas yata dun sa kanilang bahay. Ngayon po medyo mataba-taba na. Buti nga po at naka-recover. Tapos may pato din kami dito. Ito. Nangingitlog po ito. Ito mga patong ito. Kaya madagdag pa po kami ng ibang pwede pong pakinabangan yung nangingitlog na manok na ano, native. Pero po hindi namin dito dalagay. Lalagay po namin dun sa facility. Kasi dito po pa nag-operate na po yung banana chips. Kailangan wala din hayop dito. Pero kailangan din po na magkaroon ng bantay. Kasi marami pong mga nagnanakaw ng mga gamit. Nung nakaraan ay nanakawan kami ng ano, pala. Po sa akin na pinampun itong pusa na ito. Yan, nakakawa kasi yung may-ari po nito ay busy, hindi daw po na asikaso. Papangalanan ko ito ng Miming. Kawawa din ito. Parang may lahi. Parang crossbreed nito. Yan. Pag nanganak po ito parang buntis. Pag nanganak po ito, ibibigay din po natin sa mga gustong magampo ng pusa. Yung pag nanganak. Yung sa mga followers natin na gustong magampo ng pusa. Yan. Ma-adapt po tayo ng mga yung mga nasa kalsada. Lalo na yung mga hayop, lalo na aso na napapabayaan na hindi po na papakain. Meron na din kami na ano, yung isang puti na aso na iligtas din po namin kasi payat na payat po siya nung makuha namin sa kalsada. Yan. Miming, gagawa pa ako nito ng ano, kulungan nito. Parang bahay-bahay, yung steel matting para makabelo po sila. Ito po pansamantala lang po ito nakakulong dito. Gawa ng kapag inayan po namin nakabitaw ay tatakas po ito kasi malaki na. Ito si Muki. Muki, ano yan na, bagong ano dito. Ay, huwag kang mag-away. Ito po si Muki, ano po ito? Babae. Tapos ito babae din. Parang buntis. Yan, salamat po sa kaibigan po natin na binigay po sa atin yung pusa. Kasi kahit pa paano maalagaan po natin ang maayos ng pusa na ito dito. Ayan, sila ano po ang mag-aalaga nito. Kami din nila Ruben Reggie kapag umaga. Lagi po akong nandito, nadaan muna po ako dito para bawgin yung mga aso, mga hayop. Isidro, wag mong aawayin ito ha. Ito.
So, wag mo itong awayin na. Yan o. Wag mong awayin na. So, ito po yung unang hayop po dito sa facility. Kaya, malagi nitong inaaway yung mga bagong salta. Pero, pag nasabi man po ay hindi man po nasunod man po. Yan. Yan, ito pa po yung isang hampon ko. Yan, pet na pet din ito nung pumunta dito. Halika. Huwag mong awayin yun na. Miming. Yan, kailangan po pag mga bagong kuha na mga hayop, lalo na pag may edad na, kailangan po na na may kulungan, kasi yung mga ganito kong pusa ay nalayas. Yan, mga ilang araw po, mga 1 week na nakakulong dito, pwede na itong pakawalan. Ano man. Gusto ko din magkaroon ng shelter ng mga hayop. Kaya dun sa facility sa San Isidro, pwede din ako mag-ano doon ng din parang bahay-bahay ng mga hayop, aso, tas yung pusa magkaiwalay. Nobyo, na-miss ako nito. Oh. Ano? Kain na kayo? Yan po, ito po yung maliit na pusa, si Coco. Tas yung isa si ito. Okay na kayo. Kainan po sila ng mga pusa po yan na gala. Dito po sila na dumi. Nabili po kami ng yung dumihan po nila. Ang maganda po nito kasi hindi po naamoy na dumi po nila. Kasi ito pong parang ang ito ay dar pong amoy, kaya yung dumi po nila ay hindi po mabaho. Tsaka pag nagdumi po sila dito, siya, para siyang bato na namumuo. Yan, dito lang po namin siya tinataktak ko. Huwag kayong likot. Gusto mo din ng cat food? Ha? Bawal ka man yan. Baka hindi naawang mo pag kumain ka yan. Miyaw-miyaw na. Ikaw din, Isidro. Babogin ko po muna itong pusa. Psst. Bawal ito sa inyo. Baka gusto nyo mag-miyaw-miyaw. Kain na. Uy, galing. Sige na, kain na. Huwag ka na mahiya. Sige na. Papakulan ka din namin. Sige na. Mamaya makain din yan. Ang bubit pala ay yung maliit na daga. Uy. Sarap na sarap sila sa cat food. Pag yung pong medyo dry, wet po yung pagkain nila, hindi sa kanila pwede, kasi siya, malambot yung dumi nila. Uy. Tuwing hapon po lang ko ito nababahog sa umaga. Pagkatapos po ng vlog, nandito po ako nadiretso. Tapos bago ako mag-vlog, nadiretso muna ako dito para pakainin itong mga hayop. Kasi mahirap din po pag di mo sila babawagin, isang beses lang makukonsensya ka. Minsan yung kapatid ko po ay nabawag dito sa mga hayop. Parang sabik na sabik sila sa pagkain. Unti-unti na pong kumakain yung pusa. Naninibago lang ito.
Yun sana sa sunod ay ano, maka ano na ito, madap niya agad yung lugar na ito. Mamaya naman kayo kumain na. Mabili muna po ako ng ano, pagkahatid ko po kay Rubilin. Madaan po ako doon sa isang kainan para bilan po ito ng pagkain. Sa Manukan. Nakakatuwa kasi yung mga naampun po natin wala pong naging problema. Yung iba pong mga maliit na tuta ay yung tatlo ay ano, namatay. Yung isa po ay nasagasaan, kaya ano, namatay po sa sakit. Meron din po kaming binili dito kanina. Ito pong tray, magawa po kami ng DIY na pansamantala po na kulungan ng pusa. Kasi po yung mga pusa po hindi po siya pwedeng pakawalan kasi baka po manakaw o kaya masagasaan. Kasi dati po yung pusa po namin dalawa ay may kumuha. Nanap po namin sa buong paligid. Hindi po namin nakakuha kasi yung ano pa lang po yun ay maliit pa yung mga pusa na yun yung dalawa. Nabalitaan din namin na may kumukuha dito sa malapit sa amin na mahilig din sa hayop. Kaya naisipan po namin na bumili ng ganito para magkaroon po sila ng pansamantalang tirahan. Kasi dito po sa may gilid po ng kubo, kapag nagka-budget po ako, gagawin ko po sila ng maliit po na bahay-bahay para po makabelo sila sama-sama yung mga pusa po na naampun ko. Pati yung aso po na masamantala habang di pa po nag-ooperate itong facility, dito muna po sila. Kasi pag nag-operate na po ay dadalhin ko po dun sa kabila yung mga hayop dito. Hindi lang po tao yung tutulungan natin, pati yung may mga depresyon, pati mga hayop na kailangan din po nila ng tulong. Kasi sa panahon po talaga ngayon, yung mga nag-aalaga ay medyo nahirapan din sa kanilang mga alaga na lalo sa pagkain. Itong brown nito, dati payat na payat ito. Ngayon po ay mataba na. Sina Miming, kain ka na. Ka na mahiya. Ming, kain ka na. Buntis ka pati, kailangan mong kumain ng maayos. Bukas na umaga papainumin ko ito ng gatas. Kaya muna maggatas, ako muna kape. Ano Miming? Miming Suplada yung pusa. Salamat po pala dun sa nagbigay po ng hollow blocks nung nakaraan. Ilagay ko na po namin dito yung hollow blocks. Salamat po sa nag-donate. Maraming salamat po kay Ma'am Betty Tibes. Na-video ko po yung yung pag-deliver po. Ito na po, naikabit ko na yung hollow blocks po na binigay po ninyo. Maraming salamat po. Ito po yung ito pong yero. Marami po itong yero na ito. Nakaantabay po ito dito. Parang na po ito. 1 week na dito. Ay 2 weeks. 2 weeks na po ito dito. Ito po yung yero na ito. Yung mga kapal. Iano ko po ito kay Rubilin sa bubong nila. Nag-iipon-ipon pa ako ng pandagdag dun sa ibang materyales para po matuloy-tuloy po yung paggawa po ng bahay ni Rubilin. Kasi mahirap po sa panahon po ngayon na halos po nagkasabay-sabay yung kalamit. Nagkasabay-sabay po yung naging ng tulong. Tapos yung sabay po din ng nanay ko yung nasunog. Unti-untiin ko po yung mga beneficiaries ko po na nawala ng bubong. Sana sa masusunod ay mapagawa ko na. Mahirap po yung materyales sa sobrang mahal ay hindi po kaya. Hindi po sasapat yung kinikita po natin sa pagbablog para po matugunan yung pangangailangan po ng mga tinutulungan ko. Yan po mga kalingap, mga kabente, maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood. Hindi po nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yung pagpapanood po ninyo. And kahit po mahina yung mga views po natin, tuloy pa rin po yung pagtulong. Kailangan talaga ng
tiyaga at pasyensya. Yung sa mga may depression, sana tuloy-tuloy yung pagaling nila at tulungan din nila yung sarili nila para gumaling. Salamat din sa lahat ng mga viewers at supporters na patuloy po na nanonood. Kay Ma'am San Fernandez, yan, yung sa sponsor po ni Rubilin, kay Ma'am Belinda, kay Ma'am Lydia, maraming salamat po sa tulong nyo kay La Rubilin. Yan, salamat po. God bless po sa inyong lahat at advance Merry Christmas po sa inyong lahat.